Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Hindi ko matiyak kung hindi lang panaginip ang NDE ko noong nalasing ako isang gabi. Gusto kong maniwala na hindi ako baliw, ngunit ang mga bagay na nangyari sa aking NDE ay nagpapakwestiyon sa aking katinoan. Gayon din, mula noong aking NDE, palagi akong nakakatanggap ng visual at auditory premonitions na nagbabala sa mga kakilakilabot na kaganapan na minsan ay nagkakatotoo. Ang aking NDE ay nangyari bilang resulta ng isang aksidente sa sasakyan na naganap habang nagmamaneho pauwi mula sa isang gabi. Nakainom ako ng gabing iyon, at sa pagod, nakatulog ako sa manibela. Naaalala ko ang paggising ko nang makita ang mga headlight ng isang paparating na sasakyan sa harap ko, at reflexively kong hinatak ang manibela upang maiwasan ang banggaan. Sa kabutihang palad, ang aking sasakyan ay lumihis sa kalsada sa oras upang maiwasan ang banggaan, gayunpaman, napunta ako sa isang poste ng bakod sa paddock na aking nasakyan. Habang nakahiga ako, dumudugo ng husto mula sa sugat sa aking ulo, ramdam ko ang unti-unting pagkaluwag ng aking katawan habang unti-unti akong nawala ng malay. Bigla kong narinig na bumubulong ang pangalan ko, at nang dumilat ako, nakita ko ang isang magandang anghel na nakatingin sa akin. Kunin mo ang kamay ko, at bilisan mo, sabi ng anghel habang inabot nito sa akin. Dahil mas alam ko kaysa sa pag-aalinlangan sa paghatol nito, inabot ko ang anghel, at habang hinihila nito ang aking kamay, nakaramdam ako ng kapansin-pansing paglayo ng bitawan ng aking pisikal na katawan ang pagkakahawak nito sa aking espiritong katawan. Dapat tayong magmadali, marami pang dapat gawin, payo ng anghel. Okay, bulong ko, naguguluhan sa lahat ng nangyayari. Lumuhad ang anghel bago lumipad patungo sa langit, binuhat ako habang naglalakbay kami sa hindi maisip na bilis. Habang lumilipad kami sa kalangitan, lumingon ako sa likod upang makita ang mga deformed na nilalang na may pulang dugo na mga mata na nakatitig sa akin. Ang mga mata ay napakalagim at nakakatakot na patuloy pa rin nilang sinasalakay ang aking mga panaginip. Sila ay mga pinahirapang kaluluwa, mga kaluluwa ng mga sinumpa na ngayon ay nakatayo sa hanay ng hukbo ng manlilinlang, sabi ng anghel, na tumutugon sa tanong na pangunahin sa aking isipan. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito, paniniguro ng anghel. Saan dito? Tanong ko. Nasa langit ka, pinatawag ka, sagot ng anghel. I don't believe in fairy tales, though. I stopped believed in those matagal na ang nakalipas, sabi ko. Huminto ang anghel at sumulyap sa akin sandali. Kung ganoon, Danny, hindi ka na napatawag sa langit. Nilamon ka na sana ng moldita, aniya. Naguguluhan ako sa mga salitang iyon at nagtaka kung bakit hindi talaga ako sinumpa, dahil hindi ako nagdasal o nagsisimba sa loob ng mahigit 30 taon. Nandito na tayo, ang payo ng anghel, na nagpatigil sa aking pag-iisip. Pagkatapos ay dinala ko ng anghel sa isang pabilog na gusali, isang kahangahangang edipisyo na ang mga pinto ay tila 100 talampakan ang taas. Habang papalapit kami, sapat na ang pagbukas ng mga pinto para makapasok ako. Hinihintay ka niya, sabi ng anghel habang nakatingin ako sa kanya. WHO, tanong ko. Pumasok ka at tingnan mo ang iyong sarili, payo niya. Pagkatapos ay nagpatuloy ako, at kaagad sa pagpasok sa gusali, nasilaw ako sa napakaliwanag na liwanag. Lumapit ka, narinig kong may boses na nakipag-usap sa akin ng telepath. Habang maingat akong sumulong, mas malinaw kong nakikita sa pamamagitan ng liwanag sa bawat hakbang, kaya hindi nagtagal, nakilala ko ang isang tronong bato at kung ano ang tila isang tao sa paligid ng edad na 40 nakaupo dito. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit nang maging malinaw ang mga bagay-bagay para sa iyo, paniniguro niya. Habang umaayon ang paningin ko sa liwanag ng paligid, nakilala ko ang mga katangian ng lalaking nakaupo sa trono. Naunawaan ko na siya ay may tand na balat, mahabang kayumangging buhok, at balbas, at nakasuot siya ng puting damit. Ang lalaki ay nagpalabas ng ganoong kasiglahan na tila siya mismo ang nagtataglay ng buhay. At ang liwanag na kanyang nanggagaling ay napakaliwanag kaya mahirap na titigan siya ng matatag sa anumang haba ng panahon. Kamangha-mangha man ang kanyang maningning na presensya, nakaramdam ako ng init dahil dito sa halip na maranasan ang pangamba o pangamba na maaaring asahan ng isang tao na namuhay ng walang kahihiyang pagtanggi sa panalangin at pagsunod sa ritual. Welcome, my son.
You have many questions. Be patient. Lahat ng tanong mo masasagot sa takdang panahon, aniya, at kahit na nakikipag-usap siya, nakatanggap ako ng mga sagot sa mga tanong ko sa telepatikong bilis. Danny, anak ko, bilang kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian, ikaw ay patay. Nadungisan mo ang iyong sariling katawan sa pamamagitan ng paglalasing, at inilagay mo ang panganib sa buhay ng iba sa iyong walang ingat na pag-uugali. Hindi ito ang dahilan kung bakit ka nilikha, ay hindi ang ipinangako mo sa aking ama nang hilingin mong ipanganak sa lupa, sabi niya. Oo, Panginoon, ginulo ko ang aking buhay, at naiintindihan ko na anuman ang kahihinatnan, ang iyong paghatol ay magiging patas at makatarungan, sagot ko. Hindi ka naririto upang parusahan. Ang iyong paghatol ay hindi pa dumarating, payo ni Jesus. Kung gayon bakit ako naririto, Panginoon, tanong ko. Nandito ka para pagnilayan kung ano ang iyong tinanggap sa nakalipas na 48 taon, sagot niya na may halong pagkabigo. Pagkatapos, sa pamamagitan ng serye ng mga larawan, ipinakita sa akin ang isang bersyon ng aksidente kung saan nabangga ko ang paparating na sasakyan. Sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, tuluyang nawasak ng impact ng aking truck ang paparating na sasakyan, na ikinamatay ng mag-asawa, habang ang kanilang anak na babae ay naitapon ng 15 talampakan mula sa sasakyan at nag-iwan ng quadriplegic bilang resulta ng aksidente. Nakita ko kung paano ako nakaligtas sa aksidente ngunit nasentensyahan akong maghatid ng 3 magkakasunod na habambuhay na sentensya sa bilangguan, nasasama ako sa mga sinumpa, at na minsan sa impyerno, ang mga demonyong may pulang mata ay pupunitin ng aking laman, sa isang walang katapusang siklo. Bakit mo ito ipinapakita sa akin, O Panginoon? Naiyak ako. Ipinapakita sa iyo ito upang sa wakas ay makita mo ang kalooban na magbago. Ang iyong buhay ay magiging mahalaga sa kinabukasan ng Earth, sagot niya. Ako, bilang mahinang tao tulad ko, ay hindi agad naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Paano ako maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap? Ako ay isang ganap na screw-up, iginiit ko. Ihahatid mo ang mga mensahe ng aking ama sa iyong mga tao, sagot ni Jesus. Anong mga mensahe? Tanong ko, lubos na naguguluhan. Ang mensahe ay ang kanilang mundo ay malilinis, at kasama nito, sila ay malilinis din. Ang tao ay nakatakdang sirain ang tao. Nagawa mo na ito ng hindi mabilang na beses bago, at ikaw ay nasa kurso upang gawin ito muli, sagot niya. Ano ang ibig mong sabihin na tayo ay nakatakdang sirain ang ating sarili? Tanong ko. Ang tao ay patuloy na nagwawasak sa isa't isa sa mga digmaan at sa pamamagitan ng pagpatay sa isa't isa, sagot niya. Nakita ko ang mga inaasahang larawan ng mga bombang nuclear na isa-isang ibinabagsak, una sa Hiroshima at pagkatapos ay sa Nagasaki. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ang iba pang mga digmaan kung saan kami ay walang kailangang gumamit ng mga sandata ng pagsira upang patayin ang milyon-milyong tao sa isang pagkakataon. Pagkatapos ay nakakita ako ng mga larawan ng hinaharap na hindi ko pa nakita. Sa hinaharap, napanood ko ang isang bombang nuclear na pinasabog sa Washington, D.C., at pagkatapos ay sa Virginia, Florida, at California. Sa aking nakita, ang mga missile ay pinaputok mula sa buong Japan, ngunit iyon ay isa lamang sa mga posibleng senaryo. Naguguluhan pa rin ako kung paano ako makakatulong sa sinuman. Sabihin sa mga tao kung ano ang darating, sabi niya. Kung ang digmaan ay darating, O Panginoon, bakit hindi mo ito pinipigilan? Tanong ko. Kaagad, nakita ko ang mga mata ni Jesus na naging maapoy na kulay, at ang kanyang mukha ay naging seryoso habang siya ay nagagalit. Bakit kami dapat? Karamihan sa mga tao ay pinagbawalan kami sa kanilang mga puso at sa kanilang buhay. Kami ay ipinagbawal sa inyong mga paaralan at pinalitan ng mga huwad na Diyos-Diyosan. Bakit namin ililigtas muli ang inyong lahi? Sagot niya. Paulit-ulit, tanong ko. Nais ng aking ama na lipulin ang mga tao, natagpuan niya ang isa sa inyo, binasbasan siya at ang kanyang pamilya, at binaha ang iyong lupa. Tinutupad ng aking ama ang kanyang mga pangako, at ang lupa ay muling malilipol sa apoy at asupre. Babalaan ang sinumang magagawa mo, at kung tumanggi silang makinig, kung gayon sila ay mamamatay, sapagkat ako ay darating na ngayon, sagot niya. Agad kong naramdaman ang pagbagsak ko bago marahas na sumanib sa katawan ko. Bumalik sa katawan ko, narinig kong may kumabog sa bintana ng kotse ko, nagtatanong kung okay lang ba ako. Nang magsimulang mag-adjust ang mga mata ko,
Nakita kong ito ang asawa ng mag-asawang sakay ng paparating na sasakyan. Huwag kang mag-alala, may darating na tulong, paninigurado niya. Ilang sandali pa, dinala ako sa isang ospital sakay ng ambulansya. Binigyan ako ng pagsusuri sa dugo upang matukoy ang antas ng alkohol sa dugo ko. At sa awa ng Diyos, ito ay nakarehistro sa 0%. Kinailangan ako ng maraming taon upang makahanap ng lakas ng loob na isulat ito dahil natatakot ako sa kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Ako mismo ay nahihirapang paniwalaan, ngunit alam kong totoo ang aking karanasan.